Minilabas nga po na memorandum ang DILG na nagsasabi na bawal po mangumpiska ng lisensya ang mga enforcer or police kung hindi po sila deputized ng LTO. Mas lalo naman po yung mga sibilyan. Hindi sila pwedeng mangumpiska po ng lisensya kung sakaling magkaroon ng aksidente at kukunin nila yung lisensya ng kabilang partido. Bawal po yan mga parekoy. Tara at panoorin natin dito si Congressman Busita kung paano niya aksyonan itong kaso na to. Tara at sabay-sabay po nating panoorin. Magkano sinisingil sa'yo? 15K po. Ano bang hanap buhay mo? Service crew lang po. Magkano ang araw mo? Minimum lang po. Ganito para alam mo yung sitwasyon. Kung mali ka o tama, hindi pa rin pwede na kumpiskahan ka ng lisensya. Opo. Labag sa batas yun. Ipagpalagay mali ka. Opo. Mas malaki ang kasalanan noong kabila na kumpiskahan ka ng lisensya. Opo. Pangalawa, malaki ang sinisingil sa'yo. Wala siyang kapangyarihan, wala siyang authority na kumpiskahan ka ng lisensya. Yan ay may kasong kriminal. Magsasampa tayo ng kaso laban dito sa kabilang party. Sagot kong abogado mo, sagot kong gastos mo. Opo. Kasi pag hindi ganun ang ginawa natin, ipagdidiinan niya. Kailangan bayaran niyo ng 15,000. So hindi tayo hinging, baka pwedeng 2,000, hindi tayo hinging ganun. Wala ako sa posisyon na magsabi kung tama o malaki yung halaga. Opo. Ibibigay natin sa korte ang desisyon. Opo. Hindi yung pulis, hindi ikaw, hindi ako magsasabi. Ngayon, para maging patas at maayos, daanan na lang natin sa korte. Pag nakiusap, kung mariglo sa'yo, Opo. hawak mong bola. Naintindihan mo? Opo. Kasi mali na inabuso ka na, tayo pang makikiusap na baka naman pwedeng 2,000 na lang. Lukuhan naman yun. Oo nga po. Etong may tutulong ko sa'yo. Dahil inabuso ka, may paglabag siya sa batas, ang maipapayo ko, magsampa ka ng kaso, sagot ko ang abogado, sagot ko ang gastos mo. Opo. Para mabigyan ng hustisya yung ginawa sa'yo. At korte ang magsasabi kung dapat kang magbayad o hindi. At kung magkano ang dapat mong bayaran. Korte ang magdedesisyon. Hindi tayo makikiusap. Okay? Opo. So, okay, sige. Mauna na po ako dito, sir. Hindi, sabay na tayo. Kumusta? Sinong happy ninyo dyan? Si Sir, sir? Si Sir Francisco Guevara. Nandyan? Yes, sir. Ano? Nandyan ba siya? Nandyan si Chief T. Hindi ka, Ryder. Brother, good morning. Ay, pugan, tikas mo naman. Talagang pumunta ka pa eh. Yes, sir. Ayun ba? Chief, ito yung rider. No? Ang nangyari. Siguro, ano bang balita? Dumating na ba yung rider? Yes, sir. Ay, maganda. Doon tayo mag-usap. Baka sabihin niya, nagkabigayan. Sino yung kabilang party? Sige. Sinamahan ko yung rider, nakumpiskahan ng lisensya eh. Tama ba? Opo. Nagkaroon ng aksidente, Chief. Wala akong kilala sa magkabilang party. Pero sa aksidente, kahit sino pa yung sa magkabilang party, walang legal na kapangyarihan na magkumpiska ng lisensya. Tama, mali? Opo, sir. Kahit pulis ka, nagkaroon tayong dalawa ng aksidente, hindi ka pwedeng magkumpiska ng lisensya. Dudulog tayo sa Traffic Bureau or sa PNP, mag-conduct na investigation para kung hindi magkasundo tayo, ramdam mo, argabyado ka, sampa ka ng kaso laban sa akin. So yung legal, hindi natin pwedeng yung kapangyarihan ng batas ay ilalagay natin sa ating kamay. Kaya ako nandito para ma-correct yung mali. Ikaw ba, Mrs. yung ano? O Miss? Doon lang tayo sa legal. Ang advokasya ko lang, yung kampihan yung tama. At kaya nabanggit ko kay Colonel Mendoza, pupunta ako sa estasyon para ma-address yung issue. Naging practice kasi ng iba, Chief, pag may aksidente, kumpiska ang lisensya, no? Ay hindi pwede yun. Labag sa batas yun. Sige, doon tayo. Si Ryder, yan, magkatabi kayo. No. Ganito, i-brief ko lang si yung chief ng TEU. Yung ikukwento ko sa kanila, hindi ko sinasabing yun na yung eksakto. Ang kwento ni Ryder, matraffic siya, sumingit siya, nabangga ng kotse. Pagkabangga daw ng kotse, natumba siya. Sabi niya,
Pero subject for investigation naman eh. And sabi ni kapatid, hinanapan siya ng lisensya. Present niya yung lisensya. Kinumpiska daw nitong kabilang parte yung kanyang lisensya. At ang sabi niya, malalaman sa investigation, ang sabi niya ay pumunta na lang sa police for proper investigation. At ang sabi ni kapatid ay nagmamadali siya. To cut the story short, alamin natin kung totoong kinumpiskahan si Ryder ng lisensya. Sa aksidente, whether siya ang tama o mali, walang makakapagsabi sa kanilang dalawa. Pero hindi yon na karapatan ng sino man na magkumpiska ng lisensya. Walang authority. At sinasabi ng rider, sinisingil siya ng 15,000 pesos. And we have to address this issue properly. Kasi nagiging practice, hepe, nung maraming motorista kasi pagka, brother, lisensya mo. Oh, ito yung contact number ko. Tumawag ka, hindi pwede yan. O, bayaran mo ito. Pwede mo itong bayaran. Hindi ko ibabalik lisensya. Mali yun. Inilalagay mo sa iyong kamay yung kapangyarihan ng batas. Doon sa damage o kung sino hepe ang mali o tama, wala ako sa posisyon na magdikta. At sa level ng Traffic Enforcement Unit, wala din kayong posisyon na magdikta. Tama ka, mali ka. Magkakaroon ng investigation, ayaw naman ninyong pahabain ng issue, kung magkasundo, better. Tama ba yon? Pero hindi magkasundo, yung hindi sumasang-ayon, magsasampa ng kaso. Tama ba o doon? But in this case, kailangan natin, hepe, i-correct yung mali. Okay? So, ang i-advise ko sa rider, kung makita natin na talagang kinumpiskahan siya ng lisensya, ang mai-advise ko sa kanya para ma-address ng batas, magsasampa siya ng kaso, grave coercion, para kung makita ng korte na may pagkakasala yung kabila, papanagutin. Ang korte ang magsasabi na, Pedro, magbayad ka. Juan, magbayad ka. Doon sa pagkumpiska ng lisensya, kung totoo, ay may paglabag sa batas. So dahil nandyan na yan, ang advice ko sa rider, sampa ka ng kaso. Ngayon, siyempre, as advocate, ang kinakampihan ko lang naman yung tama. Ay sasabihin ng rider, sir, wala akong pambayad sa abogado. Sagot ko ang abogado mo, sagot ko ang gastos. So, hindi ibig sabihin nagiging bias ako. Nakita ko lang may mali. Elevate natin sa korte. Korte ang magdi-decide. Kapatid, yung lisensya niya nasaan? Sir, na po. Sir, may sasabihin. Okay, sige. Yes po, kinuha po yung lisensya. Pero hindi po ako yung nag-initiate na kunin yung lisensya. Ano ba ang nangyari? Sige. May isang lalaki po kasing lumapit sa amin. Siya po yung tumulong. Tinignan niya po yung lisensya ko. Sino yung lalaki na yan? Hindi ko nga po Parang kilala. barangay officer, I'm not sure. Tapos, Tinanong niya po kung may lisensya ako. Sabi ko po meron. Pinakita Okay. ko. Ngayon binigay na po niya sa kanya yung lisensya ko. Kinukuha ko kay ma'am. anong sabi niya? Nasaan po po kasi? Anong sabi mo? Po? Hindi na Anong daw po sabi niya mo? ibabalik sa... Na-receive mo yung lisensya niya. Opo, na-receive po yung lisensya. Tapos, anong sabi niya sa'yo? Nung kinukuha ko dun sa may actual po mismo, ayaw po niya ibalik. Tapos nung tumawag po ako, yun po sabi niya, hindi niya po ibabalik hanggat di ko na nasa-settle yung ano. Magkano hinihingi sa'yo? 15K po. Sa Oh. may bumper po noon. Dalawang usapin dito eh. Yung sa 15K na dinidemand mo. At saka yung anyway, in fairness naman sa'yo, korte pa rin ang magdidetermine kung anong klaseng ginawa mo. Pero yung lisensya, investigator ka. Saan mo na-receive yung lisensya? Kay madam. Ayun, ganun. Basta ito lang, ang gusto ko lang, Chief, patas lang. Si Ryder, hindi ko kilala. Si kapatid na lady, hindi ko kilala. Kailangan lang ma-address properly na ipakita natin na hindi pwede yung basta ka kukumpis ka ng lisensya. Okay? Kaya na mag-imbestiga. Tapos, Chief, Pero yung complaint niya, sir, ililiwanagan ko lang. Itaturnover namin sa Station 3. Hindi kami nag-handle ng sir, traffic. o whatever, in-advise ko mag-report dito Sir, advice. para sa investigation. Kasi vehicular accident nangyari sa AOR mo. Tapos kung sasabihin mo doon sa kabila, sabihin mo, ang guidance ko lang, walang kikilingan, walang papanigan.
imbestigahan at siyempre dumulog sa akin yung rider, ang ipapayo ko sa usaping legal, magsampa ka ng kaso. Di ba? Dapat respetuhin natin ang batas. Pag na-involve ka sa aksidente, mag-usap kayo, dulog sa station. Mag-iimbestiga ang stasyon, nagkasundo yung magkabilang parte, okay. Hindi nagkasundo, kung sino yung naniniwala na siya ay aggrieved party, file siya ng kaso, hindi pwedeng harangin ng pulis. Okay? So, endorse mo siya Yes, sir. sa... Station 3 po, sir. Saan yun? Dito lang, sir. Paglabas ng NLAX. Ay, doon. Sila ang ano doon. Okay. Bago umalis doon ng rider, dapat hawak niya yung lisensya. Walang legal basis eh. Nakumpiskan siya ng lisensya eh. Pero yung mag-a-assist sa kanya sa pag-file ng kaso, dapat may personal knowledge siya na talagang tinurn over ni kapatid yung lisensya sa'yo. Okay? Pwede naman siya mag-ano, sir. Mag-affidavit lang siya na tinurn over ni Madam ngayon. O tama, affidavit lang. No? May number ako sa'yo, no? Apo. Yung number ko, ibibigay ko sa'yo, no? Bigay ko na. Para, ayan, bigay mo. No? Para fair din naman sa'yo, miss, ibibigay mo yung number ko sa kanya. Ha? Basta ko, one thing for sure, maging fair ako sa inyong pareho. Kasi, kung magiging bias ako, mapapadagdag pa yan sa kasalanan natin. Ano? Di ba? No? Ang gusto ko lang dito, Chief, ma-address properly kahit nga yung police kinakasuhan ko para matuto. Mr. Investigator, brother, ano yung pilihan mo? Corporal Nick daw, sir. Ha? Corporal Nick daw. Ikaw, taga saan ka? Conception po, sir. Tarlac? Tama ba ako? Ang possible case niyan is grave coercion? Tama po, sir. Oh. Kasi kung hindi mo sinabing tama, pare-relieve kita kay Chief. May problema tayo doon. Di mo alam trabaho mo. Di ba? Criminologist. Alam pala talaga. Marunong. Oh. Yes, sir. Gusto kong maramdaman at matikman yung pamerienda ng Chief of Police ng Angeles City. Actually, sir, nakuha na po ng ano yan, ng CCTV camera, sir. Yon ang pinakamaganda, Chief, no? No? Titignan muna nila, sir, dun sa command center. Tama, no? Okay. Sir, permission to talk po. Ayaw. Ay, sir. Sige, dahil si Hepe magagalit Sir, sa kasi akin. po kasi kahapon, nung pagpunta ni Sir Ryder dito, nagkwento po siya doon sa nangyari. Okay. Ngayon, nung nangyari daw po yun, mga 9:30 a.m. So, nag-report siya dito after lunch na yata, 1 or 12. So, sabi ko, paano ba nangyari? Kinwento niya nga po. Tapos, nakuha na mo ba ng contact number o yung plate number man lang para mayara? Sabi niya, nakuha na daw po ng contact number. Nag-usap po sila, sir. Hindi nakuhanan. Nagbigay siya ng contact Opo, number. nagbigay po siya ng contact number and then, agad-agad po namin tinawagan si madam. Sabi niya po na, yun nga po, unang-una nga po sana, hindi na siya magre-reklamo doon sa damage na bumper niya po sa harap. Pero meron po yan nakapag-advise kay madam na medyo malaki. Kaya po, nag-demand po siya na papagawa. Since si madam po, sabi niya, nasa right of way po siya and then si sir, nag-counterblow po. Pero na-validate mo ba kay lady, driver, na nag-offer siya na magpunta sa police station for investigation? Hindi po. Paano, di ba nung nagpunta ako dito, nag-advise sa'yo na pupunta ako dito sa office natin? Nag-offer po siya na Ako, pupunta sa police. excuse, lilinawin ko yung advice. Nagsumbong siya sa aming office na yung lisensya niya kinuha ng kabilang party. So, dalawang issue, aksidente. Doon sa aksidente, iset aside muna natin yon. Ang main issue na dito, yung lisensya ni rider. Yes, po. Okay? So, sabi ko sa rider, nakuha mo bang plaka? Hindi, sir. Okay. Report ka sa police station ngayong araw din na to para may possibility na makapag-gather ng CCTV footage yung police station. Kasi kung patagalin mo, medyo mahihirapan yung police natin. So, dalawa yung issue, brother.
Yung vehicular accident at saka yung pag-confisca nung... Considered confisca yun eh, kinuha eh. Kung may somebody na nagkuha ng lisensya, tinurn over kay ma'am, siguro kung alam niya ang batas, ay hindi ko po pwedeng tanggapin yan. Wala akong authority. Balik niyo po sa driver, sa rider. Tapos, rider, pwede ko bang makuha yung pangalan mo at contact number mo? Kasi nagmamadali ako, magkita tayo bukas sa police station para maimbestigahan. Yes po. Diba? Actually, sir, i-relate ko lang po yung incident dito sa pagkuha ng driver's license ni Madam. Sabi niya po kasi, sabi ko, actually, sinabihan kita ma'am, di ba, true phone. Sabi ko, ba't mo kinuha? Kasi hindi ikaw yung tamang authority para kunin yung driver's license ni sir. So, mali ka. Sabi ko, soon, ay ASAP, balik ka dito sa office, sa Traffic Enforcement Unit, sa City Hall. Sabi mo, nasa Manila ka na. Kasi nung time na nag-report siya, ilang oras na yung nakalipas. Actually po, bago po siya. Hindi, ikukwento ko muna. Tapos, nung siyempre, sabi mo, hindi ka makakarating. Pero sinabihan kita na kapag pwede ka, agad-agad punta ka sa office para siyempre, makuhanan din yung sa site mo. Tapos sabi mo, 9 a.m. So, yun nga. Last tinanong ko pa, ba't mo kinuha? Kasi yun lang yung alam mo na para magkita kayo ulit. Yun lang yung alam mo. Pero sinabihan kita, sabi ko, dapat mali yun, nag-report ka doon sa pinakamalapit na police station. So, yun lang po yung... Tama yung advice mo. Report sa pinakamalapit ng police station. Picturean yung aksidente, yung identity ng sasakyan. Kung nagre-refuse yung other party na i-present yung lisensya, problema na ng police yun kung paano identify yung other party. So, meron tayong tinatawag na ignorance of the law excuses no one. Tama ka, may mali doon. Okay? Oo. Pero sinabihan po namin sila ng maayos. Kahit si sir, alam niya, si madam, aware din po sila. Tama naman yun. At yun naman ang feedback sa akin ng rider. Natuwa nga ako na immediately na aksyonan. At the same time, sinabi ni rider na nakapag-secure na kayo ng CCTV footage. No. So, basta ganito, brother, investigator, no. Wala akong pwedeng kampiyan sa kanila. Ang gusto lang natin, ma-correct yung mali. Para huwag nang tutularan. Yes po, sir. Okay? Kasi, sa isang motorista, lalo na yung ordinaryong katulad niya, pwedeng maging dahilan ng aksidente yung walang lisensya. Alam mo bakit? Takot silang magmaneho ng walang lisensya. At labag naman sa batas talaga. So, basta nandito ko, hindi ito trabaho ng congressman, alam nyo yan. Hindi lang maganda, hepe, na bago ako nag-congressman, may ganitong advokasya, tapos nung nakapwesto na, tabla-tabla na, wala-wala na. So, gusto lang natin magkaroon ng changes, magkaroon ng pagbabago. Yes po, sir. Tapos po, sir, lilinawin ko rin po yung 15,000 na sinisingil ni ma'am. Actually po, nung sa Manila daw po siya, nagpa-estimate po siya sa atelier. And then yung 15,000, yun po yung gastos para sa pagpapagawa ng sasakyan. So kung nasabi po niya 15,000 na sinisingil siya, opo, sinisingil siya kasi yun po yung sinabi ng talyer kay madam sa pagpapagawa ng sasakyan. Oo, pero hindi ako, hindi ikaw, nobody ang pwedeng magsabi na dapat siyang magbayad ng 15,000. Tama ba, brother? Kung hindi dumating sa punto na nakumpiska yung lisensya, dapat mag-uusap lang sila. Yes, sir. Nililinaw ko lang po yung 15,000 pa ako kasi may makaka-visitor friend kung saan galing pa. Kasi isipin ng mga viewers natin na yung pulis yung nagiging. Alam nito eh. Pagbibigyan kita, maingat lang siya eh. Alam mo bang may argumento na nagkasundo na yung magkabilang party? Ang ayaw pumayag yung pulis, kailangan daw yung areglo malaki. Oo, tama siya eh. Kaya mabuti yung malinaw eh. Nangyari yan. Nagkakasundo na yung magkabilang parte, yung pulis ang ayaw Hindi, alam ko naman kasi kung nakikita ko na sa'yo may problema, mamalasin ka sa akin eh. Hindi mo kailangan mag-explain.
Natawa lang ako sa'yo kasi... Regarding dun sa pera, sir, sila po nag-uusap. Wala po kami. Hindi, okay yun. Kasi, bago ako pumunta dito, inimbestigahan ko na eh. No? Yes po, sir. At kung ikaw ay nakikialam doon sa presyo, ay sasabihin ko na kay Chief Yes, po, na mamalasin sa akin yung bata mo. Kasama. Dapat pati kung ikaw ay nakikialam sa areglohan, pagbaba ko, kasama ko na yung IAS. Opo. Nung po mong nagsabi nga po siya ng price, sinabi na agad namin, kayo na mag-usap dyan. Kasi wala, Tama yun. para wala pong mamisinunod na. Oh, so, okay na yun. Wala kang dapat explain sa akin. Ha? Thank you po. At baka pag natuwa pa ako, pwede kang malipat ng assignment. Huwag na po kayong matawa, sir. Di ba? Di ba? Oh, Trabaho lang po, sir. trabaho lang. Binata. May asawa na po. Okay. Binata. Oh, ba't natingin ka sa iba? Hindi ka siguro. Oh, ha? Pag may pamilya, bawal magmotorsiklo ng walang helmet. Bawal sa batas, pero para yung kapatid, bawal talaga. Kasi pag nadisgrasya, kawawa pamilya. Ngayon, kung binata ka, matigas talaga ang ulo mo, sige, magmotor ka, walang helmet. Bakit, sir? Anong pagkakaiba ng binata at may asawa? Yung binata, pag namatay, palilibing lang natin. Yung may pamilya, kawawa ang pamilya. Okay? So, salamat at bahala na kayo dyan, ha? Absent ka kahapon nung... Hindi po, nagpaalam lang. Ngayon, absent ka. Hindi po, papasok po ako mamaya. O, sige. Basta relax ka lang. Doon lang tayo sa tama. Okay? No? Opo. Sige, huwag kang kabahan. Okay? Thank you po. Binata, may asawa. May asawa na. Nako. Miss, no offense. Single? Single. Taga dito ka sa Angeles? Fernando. San Fernando. San Fernando. Saan ka nagtatrabaho? Business po. Business. Okay. So, ganun lang. Balikan mo lang. Basta ito, fair lang tayo. Walang ano. And, kayong dalawa, huwag kayong mag-alala. Diba, naka-video tayo. Public awareness, public interest. But, I have to protect your dignity. Iba-blur namin yung mukha nyo. Kasi ang usapin dito, hindi yung personal yung offense. O kung meron man, ang issue dito, yung mali, may correct. Okay? Yung number ko, Miss Chief, ibibigay mo, i-text sa'yo. Okay? So, relax kayo. No? Okay, thank you.